Ready ka na bang panoorin ng mga makapanindig balahibong viral ngayon sa internet? Well, kung ready ka na, ay tara! Cemetery. Ang bidyong ito ay mula kay Franco na nag-explore sa kilalang sementeryo na matatagpuan sa Peru. Dito ay hindi lang basta multo ang makakatagpo niya dahil malalagay ang buhay niya sa langanin. Whatever it is, the frequency is getting stronger the closer I keep walking this way. But I am heart set right. You hear it? Hola, ¿qué tal? ¿Quién eres? Somebody's up there. Somebody's up there. Fucking guy. ¿Quién eres? ¿Qué te quieres? No, ¿cómo tú puedes robar? Haciendo video ahora. No, señor, yo estoy haciendo en vivo. Gente está saliéndote, señor. No, no. So I just made contact. With these guys. Oh my God. Alright, so I don't know what just happened. I think I almost got robbed. I'm in the middle of recording an area through the children's cemetery. And then a guy comes out and starts asking me questions and stuff, but he's not telling me who he is. So of course, no one's supposed to be back here. I'm gone. The dude runs after me this time, and this time he's got a bat, and he comes out with some other guy running after me with a bat. Hindi namamalaya ni Franco na may nagmamasid pala sa kanya mula sa mga nicho at nang tanungin niya kung sino ito ay hindi ito nagsalita. Agad na tumakbo na nga si Franco pero inabutan siya nito at meron itong mga batuta. Ayon kay Franco ay tinangka ng mga taong ito na kunin ang gamit niya pero hindi pa rin siya nagpatinag at nang makalis na nga siya ay muli siya nagpatuloy sa pag-i-explore ng kadiliman ng sementeryo. I don't feel safe going the other route. I'm gonna see if I could just come to this area here. If you guys recognize it, that's the... I just heard something up here. I don't even know what the hell I just heard. It was right over here. Sounded like something fell or something. What the hell is that? That's the tomb. Hola? What the? I legit just saw something staring at me right there from the tomb. Hola? It was sticking its head out. Just don't run at me. Hola? I'm gonna turn on my flashlight because I can't see. I literally just saw something sticking out. Something out right here. Holy shit.
Here, I'm gonna use my other camera so you guys can have a more wider angle. There we go. I'm not going in here. I'm just gonna put the camera inside. This thing in here is actually really disgusting. But this is where, oh my god, it smells like strong sulfur. See, that's one area. And this is I don't remember seeing that. Nakita mo ba? Tila ba isang ulo ng bata ang sumilip mula sa underground grave? Labis na nagtaka si Franco kaya agad siyang pumunta rito at i-check at alamin kung sino ang nakita niya. Sa kasamang palad ay walang ano o sino man ang naririto maliban lamang sa amoy ng sulfur na kumakalat sa paligid ng underground grave. So isa kaya itong totoong multo na nakunan ni Franco? Ano sa palagay mo, Kamulti? Dark presence sa mall. Ang gwardyang ito ay nagtatrabaho ng night shift sa San Pedro Mall nang biglang may makita ito sa CCTV. Gerardo, fíjate detrás tuyo. Perilla. Usted está copiando el monitor, dígale algo. Ahí. Correcto. Aquí salió algo raro. Y véngate mejor. Todo bien. Ang security camera na nakalagay sa parking lot ay nakakapture ng kakaibang imahe. Isang lalaking walang kamalay-malay ang nilalapitan ng dark shadow figure. Lumingon pa ito na tila ba naramdaman ang presensyang papalapit sa kanya. Pero naglaho na parang pula ang itim na imahe. Talagang nag-viral ang video ito at marami sa mga nagtatrabaho sa mismong mall ang nag-share ng kani-kanilang paranormal experience sa loob ng mall na ito. Di umano nagumpisa ang mga pagpaparamdam ng mayroong isang namatay sa 4th floor. Ikaw, naka-experience ka na rin ba nito sa trabaho mo? Basement. Ang lalaking ito na si Claymore ay nagtatrabaho sa harap ng laptop nito nang all of a sudden, around 4:30 AM, ay nakarinig siya na may scratching sound sa pintuan nito papunta sa basement. Nung unang beses niya itong marinig ay labis siyang nangilabot. Pero habang tumatagal ay nasasanay na siya at dito nag-decide na nga siyang i-video ang mga pangyayari. Well, panurin mong maigi. Alright. So that right there is my basement door, right? I'm downstairs by myself. It's like 4:53 in the morning. And I just started hearing that. I have no fucking idea what it is, but I'm down here by myself. Everybody's sleeping, just me. Ain't the first time I heard this shit either. Nakakarinig na nga siya ng mga knocking sound sa pintuan pababa ng basement pero hindi siya nagtangkang puntahan ito. And I just started hearing that. Ilang minutong makalipas ay muli na naman niyang narinig ang mga knocking sound pero sa pagkakataong ito ay sa loob na ng CR nito So nagmumula. if anything else happens, I mean, I hear the shit every night. It's the fuck? Okay, that's never happened before. Now I have to go check it out, otherwise you guys are gonna be like, oh, it's probably somebody in there. Let's go see. I'll show you guys right now. Ain't nobody in this motherfucker right here. And it is empty. Yeah, no, that was weird. That's never actually happened before. That's new, at least.
Nagpatay sindi ang ilaw sa loob ng bathroom. Kaya naman upang patunayang walang tao sa loob, ay pumasok siya at maririnig ang tunog ng kortina. Pero makikitang walang tao o sino man ang nasa loob. Sa sumunod na araw ay muli na naman niyang narinig ang knocking sound. At dito ay nagpasya na nga siyang tignan kung ano ang may kagagawan nito. Alright, you guys are in luck. You wanted it, right? There it is. Ain't me knocking on shit. Ain't nobody down here, right? You fucking hear it. Now, you guys are gonna say, oh, it's somebody in there. It's an animal. Nope. Let's go. So who's down here? Nobody. What the fuck? Nobody down here? Nobody downstairs? I want to hear none of that bullshit about, oh, it's somebody. Ain't fucking nobody. We hear that shit every single night. Binuksan niya ang pintuan habang may kumakatok rito. Patunay na walang makakatakbo ng ganun kabilis. Bumaba na nga siya sa basement pero walang bahid ng ano o sino man ang nasa ibaba. Kaya naman muli siyang umakyat. At sa pagkakataong ito, isang gabi habang nagtatrabaho na naman siya, ay sinetap nito ang camera upang mabidyoan ang kung ano man ang maaaring mangyari. At di nga nagtagal, eto na naman. Agad siyang tumayo at binuksan ang basement. Pinailaw nito ang ilaw pero walang bakas ng ano o sino man ang gumagawa ng ingay na ito. Muli siyang bumalik sa itaas at dito ay napagpasya na nga siyang gumawa ng research. At napag-alaman nga nito ang bahay na tinitiran niya ay isa palang bar back in the 1920s at ginawa rin isang restaurant. Maliban dito ay wala na siyang napag-alaman. So ano sa palagay mo ang nangyayari, Kamulti? Ang lalaking ito ay nag-download ng application na tumatawag di umano ng mga espiritu. Although skeptic siya, ay magsisisi siya sa ginawa niya dahil hindi nga nagtagal ay magagambala na nga siya ng espiritong matatawag niya. This app, WeContact, claims to use AI to connect to the spirit realm and let you talk to ghosts. I am obviously skeptical, but I'm curious. So I thought I'd use it, give it a shot, and record myself. So let's see how this works. Is there a spirit here with me? Yes, there is a spirit here with you.
Okay. What's your name? You know my name? I know your name. Alright. Have we met before? Why are you acting like this? Are you feeling okay? I'm feeling fine. Are you feeling okay? I'm a little cold, and everything is dark in here. Why do you have the lights out? It's actually daytime in my house. I've been calling you all day, baby, and you've been ignoring me. If something's wrong, say so. Let's talk about this. It's making me very angry. Habang nakikipag-usap ang lalaki sa di umanong espiritong nasa paligid, habang gamit ang application, ay di na nga nagtagal ay biglang nahulog ang frame sa sahig na talagang ikinagulat niya. Pero napansin mo rin ba, isang shadow-like figure ang makikita sa likuran na hindi nakita noong ginagawa niya ang pakikipag-communicate. Ayon pa sa lalaki ay nung muli siyang tumayo upang bumalik, ay wala na ang application at tuluyang naglaho. So maaari kayang may totoong multo o espiritu siyang natawag sa pamamagitan ng application. Ano sa palagay mo, Kamulti? Is it real or just an elaborate hoax lamang? Lamang lupa. Isang lalaki ang nalimpungatan sa pagkakatulog nito dahil sa mga ingay na naririnig niya. Kaya naman chinek nito ang Ring doorbell camera at magugulat siya sa makikita. So ano sa palagay mo, isa kaya itong totoong lamang lupa na nakunan ng Ring doorbell camera o CGI lamang? Nasa iyo ang huling pa siya, Kamulti.